Welcome to Rants TV, Travel and Events. Hi guys, welcome back to my channel. Nandito po tayo ngayon sa Marikina City. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa ongoing construction ng flood control ng Marikina Pasig Flood Control Project. Ayan na po sa tapat natin. Ito po yung update natin today, August 26, 2025. Maulan na hapon po. Ayan po, full blast rin po dito. Time check, 4:30 PM local time. The last time na nag-update po tayo dito. At ngayon po, grabe, ang laki na po ng difference. Dati wala pa po tayong nakikitang mga walls dyan na nakapile na. Ngayon po, meron na po tayong makikita. Ayun nakita nyo naman po, may backhoe nagtatrabaho. Sa mga hindi po nakakaalam, project po ito ng DPWH. At matagal na nga po ito, matagal ko na pong nakikita dito. Nag-start po ako mag-vlog dito since last year. Ayan guys, as you can see sa ilalim ng bridge, may mga bakal na po palang naka-install doon. Ang height po siguro yan, mga 10 meters po. Pag matatapos na po yan na area, kung madugtong na po yan doon na side ng SM, hindi na po papasokin ng tubig ang SM kasi mataas po ang walling doon. Yung lang ang problema, since mataas yan na area, pag bumaha, dito naman sa side natin, dito papunta ang tubig. So abangan na lang po natin kung ano po ang mangyayari dito na side, kung tataasan po ba nila ang flood control dito. Yan po ang kalsada, tapos dito po ang flood control, kung tataasan po nila dito. Meron na po kasing nagawa doon sa ground level lang, at wala pa naman pong nakadugtong doon na pataas. Nakita nyo nga po doon na meron ng walling. Ayun po, halos ka-level po ng railway ng LRT2. Napakataas po niya. Malabo po ang tubig ngayon kasi madalas umulan at may mga bagyo pa. Yung nakikita nyo po na bridge, yan po ay Marcos Bridge. Papuntang Antipolo City po yan. Taytay, Rizal at iba pang mga lugar. Yan, papunta po doon. Sa mga gusto mapanood po ng update doon sa may Manggahan Floodway, Pasig and Quezon City segment, meron po akong update na sa aking previous video lang po. At napakalaking improvement na rin po doon. Alam niyo naman po guys, nowadays grabe, napaka-controversial po ang flood control projects. Siguro naman walang corruption na magaganap dito kasi funding po ito ng JICA. Ang contractor po ng project na to ay Toyo Shimizu Joint Venture. Ito po ay mga Japanese firms. No doubt naman po guys, pag mga Japanese po talagang gumagawa, talagang pulido, talagang high quality. Kaya makikita nyo naman po, talagang matibay siya. Ayan po, sa tapat po natin, may nasimulan na rin po sila dyan. Later,
tataasan po nila yan. Kahit doon na side, ayan o, may nasimula na rin po sila at later nga po ay dudugtungan na rin po nila yan na pader. Yan po ay LRT2. Wala po tayong mababasa dito kung kailan po ang completion date po nito. Ayan, meron naman pong existing dito na flood control. Baka dudugtungan po siguro nila ito, tataasan. Kasi po kung hindi po nila tataasan dito pag bumaha, lahat po ng tubig ay dito papunta. Kawawa naman yung dito na side. Malulubog po sila lalo sa tubig baha. Sa tingin ko lang, tataasan din po dito. Lagyan ng mataas na pader, mga 10 meters or 20. Katulad po doon sa kabilang side. Kasi kung hindi nila itataas din po dito, pag bumaha, dito mag-overflow. Kawawa yung mga dito nakatira. Ang dami pa namang mga kabahayan dyan na side. Kaya abangan na lang po natin guys kung ano po ang mga susunod na makikita po natin dito na mga developments. Punta din po tayo doon sa may riverbanks area, doon lang sa bandang unahan, kung ano po ang mga latest development po doon. Ayan po ang Marikina Riverbanks. Kung malalaking baha, talagang pinapasok din po sila dito. Kasi katabi lang po nila mismo ang river. Ayun lang po sa tapat natin ang SM City Marikina. Yan, may makikita naman po tayo dito mga pile nila na mga workers. Ang laki na po ng pinagbago kahit dito na side. Ang laki na po ng improvements. Dito sa side natin, yan po yung existing na flood control or river walk. At abangan na po natin kung ano pong gagawin nila dyan. Ayan guys, so tingnan nyo po, may mga bakal na foundation. Lalagyan po nila ng ganyan, then saka bubuhusan. Ayan o, tingnan nyo po yung katabi niya, nabuhusan na nga po yan. Ayan dyan, sa kabilang side nabuhusan na rin. So ganyan po ang ginagawa nila. Baka yung level niyan, yan po siguro, hanggang dyan lang po siguro ang level ng flood control. Kasi ito na po yung existing dito ayan o. Ito na yung dati pa po. Kung matatapos na nga po itong flood control dito, magkakaroon po dito ng riverwalk, esplanade, bike lanes. Pwede na po tayong mag-jogging. Mayroon din pong park. Ayan o. Ganon din naman po sa Marikina Bayan. Napakaganda rin po doon. Mayroong park. At ganon din po dyan sa kabilang side natin.
Napakalaki po ng barge. Ang karga po niya ay mga lupa. Ayun po, may bakal na rin po dyan na parang spiral. Yan na po ang pinakabakal niya din sa kabubuhusan. Matibay po yan kasi Japanese naman po ang contractor dito. For sure matibay po ang gawa nila. Ito po yung river parks. Walang mga naglalaro dito or namamasyal kasi maulan-ulan po. Ayan po yung sa tapat po natin, yung pa-curb. The last time nung nag-update po tayo dito ay wala pa po yan dyan. Ngayon po ay talagang gawang-gawa na po siya, as you can see. Kung matatapos na po dito na segment papuntang bayan, pwede na rin po kayong maglakad. Napakalapit na lang po kasi shortcut na po siya. Doon mismo sa river parks ng bayan, Marikina Bayan. Yan, dyan po kayo dadaan. Pwede din po doon sa kabilang side. Yan, tingnan nyo naman po doon sa may bandang Provident Village. Talagang napakataas po doon ang flood control. Baka nasa 10 to 20 meters din po ang taas niyan. Grabe, ang laki na po talaga ng pinagbago. Ang laki po ng improvement niya. Ayan po yung wall na yan. Bagong gawa na po yan. So yan na lang po ang i-level nila. Yung may mga bakal pa na foundation or pinakabakal niya. Ang kulang na lang yan ay bubuhusan na lang po para magiging ka-level na po siya dyan. Ayan, no. May pailan-ilan na lang naman po ang hindi pa po na buhusan. Katulad po dyan na area. Guys, please abangan nyo pa po ang aking ibang mga updates sa Marikina Bayan at sa Tumana, sa iba pang area na merong flood control project. Mag-update din po tayo doon. So, ayan o, napakataas po na flood control yan. Ganyan din po kataas doon sa may Tumana, sa ibang area ng Marikina Bayan. Kasi napaka-prone po nila sa baha. So far wala naman po akong narinig na may mga issue dito sa Marikina Pasig Flood Control Project. At kung meron man po kayong nalalaman, pwede po kayong mag-comments para malalaman po natin. Diba guys, nakakatuwa po tingnan at napakasarap sa feeling na meron po tayong makikitang mga pagbabago sa ating mga lugar, lalo na po mga infrastructures at mga improvements. Kahit dito na segment, talagang full blast po ang paggawa dito.
At sa tingin ko po ay tuloy-tuloy na po ito. Ilang bagyo na po ang lumipas sa taong ito. Talagang napatunayan na po, proven and tested po ang mga flood control po dito kahit hindi pa po tapos. Tulad naman po akong nakikita dito na damage kahit marami na pong dumaan ng mga baha at bagyo, kahit ngayong taon lang naman po. Matibay po talaga ang gawa ng mga Japanese firms. At sana guys, no, mapanatili po nating malinis ang ating kapaligiran. Huwag po tayong magtapon ng mga basura kung saan saan. Kung wala po tayong makitang basurahan, ilagay na lang po muna natin sa ating bulsa or mga bag, saka na po natin itapon kung meron po tayong makikitang basurahan. Otherwise, iuwi na lang po muna natin sa ating bahay, doon na lang po natin itapon para mapanatili po nating malinis ang ating kapaligiran. Kasi napaka-perwisyo po ang baha. At kung magtapon tayo na magtapon na kung saan saan, ang mga basura natin ay magbabara po yan sa ating mga estero, mga kanal, mga drainage, at kung saan saan man. Tulad dyan sa ilog, ang daming mga basura na kalutang, mga empty bottles ng mga soft drinks, water, mga plastic. Pupunta din po tayo doon sa side ng SM City Marikina. Titingnan po natin doon kung ano ang latest development. Doon lang po tayo dadaan sa may Marcos Bridge. Wala naman pong ibang daanan. Dati po kasi meron pong temporary bridge dito na dinadaanan kong tatawid doon kasi dati ay park po yan dyan. Siguro kung matatapos na yung project dito, magkakaroon po dito ng bridge na talagang patawid lang po doon. Baka SM na po siguro ang magpapagawa niyan. Po tayo sa side ng SM City Marikina. Ayan po ang flood control nila. Napakataas po niya, mga 10 meters yata ang taas niyan. Kaya pinapasok din talaga sila dito pag malaki yung baha. Lalo na ngayon, typhoon season at saka baha. Kaya papasukin po talaga sila dito ng baha. Ayan po, nakita nyo po yung mga bakal. Pag nalagyan na po na yan, ay saka bubuhusan po nila. Ayan o, katulad yan o, nakabuhos na po. Matibay po talaga yan kasi yan po ang gamit nila na bakal. Makapal po at saka nakabaon po siya sa malalim. Yan na po ang pinakabakal niya. Kung matapos, kung mabuhusan na po, ganyan na po ang magiging itsura niya. Ayan po.
Yan po yung ground level ng SM City Marikina. Hanggat hindi po ito matatapos dito na area, hindi po mai-connect doon kasi taas po niyan, for sure papasokin po talaga sila ng baha. Dito na side naman, pag matatapos na po yan, siguro makakaroon po yan ng esplanade, riverwalk at saka park. Hanggang Marikina Bayan po yan. At meron ding bike lanes. Napakaganda na po kung matatapos na. Diyan po tayo galing kanina sa Riverbanks. Meron din pong SM dyan. Yung daanan po na to ay papuntang Cubao, Quezon City, Manila at iba pang mga lugar. Dito po tayo nakapwesto sa Marcos Bridge, dito sa kahabaan ng Marcos Highway. Guys, ito po yung latest update natin ngayon ng flood control project dito po sa Marikina City. As of today, August 26, 2025. Maraming salamat po sa patuloy yung suporta at panonood ng aking mga videos. I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.